So let's proceed sa shipping and delivery. So assuming na ang client natin or market natin is the Philippines lang, ang ang gagamitin natin kasi na example dito is JNT, mga ganon. JNT or LBC pwede rin. Pero example rates lang yung maipoprovide ko ngayon ha. Walang accurate na information about mga shipping delivery rates. Ganon. For ano lang, for the sake of this tutorial, sample rates lang. So general, anong difference niya dito sa custom shipping rates? Ang general, lahat ng i-upload mo na product in the future or uploaded products mo na, dito siya magfo-fall. Pero if there's that one product na gusto mong iba yung rate niya, itong product na to iba yung rate niya, regardless kung nasa ang location siya, iba yung rate niya. Or meron niyang isang product na yan, iba yung rate niya kapag na-send siya sa Luzon. Mga ganong ano siya, instances na custom, literal na i-customize mo yung shipping rate. Okay? Kung wala ka namang ganon, skip mo na lang to. Okay? Yan. So, gamitin natin tong general products, automatic na mag-auto-populate dito lahat ng items mo. So, shop location, Philippines kasi yung nakaset ngayon dito. Check natin yung manage. Remove rates for shop location. Be careful dito ha, lalo na kung existing na talaga yung store ni client mo. Usually naman pag existing, ang kailangan na lang nila na help is sa back-end, about products, ganun. Hindi na nila papagalaw yung shipping. Pero pag dumating yung instance na magbe-build ka from scratch, kailangan mong i-set up. Ayan. Pwede ka mag-remove ng rates. Pero i-consult mo muna si client mo kung ano yung mga rates na gusto niyang palitan bago kayo magbubura. Alright? So, ngayon, ang default kasi natin, kapag nagbura kayo is eto yung mabubura. Meron tayong free. Ayaw naman natin ng free, di ba? So, instead na burahin, sige, i-delete na natin to. Makita mo, wala siya. So, ang una natin gagawin, mag-create tayo ng zone. So, ano ba tong tinatawag na zone? For example, depende sa'yo. Okay? So, lagay natin dito, search natin yung Philippines. Andito na pala yung Philippines. So, mag-add na lang tayo ng rate. Ito na pala yung Philippines. Pero sige, i-delete natin to. Ayan, i-delete na rin natin to kasi kunwari wala naman tayong international market. Right? So, mag-create tayo ng shipping zone from scratch. Gusto ko magkakaiba yung rate ni Luzon, Visayas, and Mindanao. Okay? So, eto, lalagyan ko siya ng pangalan, Luzon. Hindi to makikita ng customers mo. Ikaw lang ang makakita nitong pangalan na to. So, i-search ko lang dito si Philippines. Alam niyo guys, matrabaho to kung magkakaiba yung rates niyo for Luzon, Visayas, Mindanao. Lalo na kung wala kayong app na na-download para mag-calculate ng shipping fee. Kasi yung courier naman na gagamitin niyo is wala talaga silang app for that. So, manual niyo talaga tong isiset. So, instead na i-click mo yan, kasi Luzon lang naman, gagawin mo, pipiliin mo lahat manually ng nasa Luzon. Ayan. Mahirap siya, guys. Pero meron akong list. I believe meron akong list for that. Tignan ko ha. Or pwede nating i-google na lang or chat GPT yung mga list of mga lugar for Luzon, Visayas, and Mindanao para mas madali. Ayun. Pero for example lang to ha, hindi to accurate. Para mabilis lang, maipakita ko sa inyo. Example, na-click ko na lahat ng sa Luzon. Ayan. Idadan ko lang siya. Meron akong 3 locations dito sa Luzon. Okay? So, ang gagawin ko ngayon, mag-a-add ako ng rate. Set up your own rates kasi kapag ginamit mo to, wala kasi tayong calculator. So, rate name, kunwari, standard, okay, given na yan. Ang price ko, for example, for Luzon, is 150 pesos. Pero, kailangan natin ng mag-add ng conditional pricing. Ano bang ibig sabihin nito? Kasi what if si customer bumili siya ng 10 items, 150 lang ang babayaran nun. Tapos pagdating kay JNT, ang price pala nun is umabot ng 500 yung shipping, for example. Eh di nalugi ka. So, ang gagawin natin ngayon, add conditional pricing ka based on item weight. So, dapat talaga accurate yung mga pinaglalagay nyo na weight doon. Okay? Etong based on order price, mahirap tong gamitin kasi mas hindi siya, mas malayo sa accuracy compared dito kay weight. Kasi kung based on price, okay, for example, 600 per item mo, paano mo ngayon i-price yun kapag
umabot sila ng 1,200, ibig sabihin dalawang item. Magulo siya. So, eto na lang. Based on item weight na lang tayo. Okay? So, minimum weight is 0 and then maximum, for example, is, di ba yung ano natin kanina, 0.50 kilograms. So, hindi. Siguro maximum of 1 kilo. Maximum is 1 kilo is 150 yung babayaran nila. Okay? Meron na akong isang rate. 0 to 1 kilogram, 150 ang babayaran nila. Pero, standard price pa rin tayo. Pag umabot sila ng, huwag kayo mag-skip ng ano doon na, kasi nilagay nyo kanina 0. Hindi, 1 kilo. So, 1.01 up to 2 kilos, 180 na yung babayaran nila. So, regardless kung anong item yung in-order nila, as long as nakaabot sila ng, nandito sila sa range na to, 180 yung babayaran nila. Okay? Another rate, pwede nyo baguhin yung name hindi lang puro standard. Or kung standard, okay lang. Mag-set tayo ng isa pa. 190. Gusto ko 190. So, ano nyo na lang, i-assess nyo na lang guys. Sa tingin nyo ba, merong mag-order ng hanggang 5 kilo? Dahil kung sa tingin nyo may ganon, edi mag-add lang kayo ng mag-add dito. Okay, nagigets nyo ba? So, hindi na tayo mag-set up for Visayas and Mindanao ha. Pero i-assume na lang natin na pare-pareho. Nag-set ako for Visayas pero mas mura lang, ganyan. Itong mga information na to guys, malalaman nyo tong exact fee and yung kilo based din sa courier na gagamitin nyo. So, make sure na mag-search kayo sa website nila. Kung hindi kayo confident, mas maigi kung makipag-communicate kayo sa kanila, yung may makausap talaga kayo. And I wanna set your expectation na siguro on the first month ng pag-ship nyo ng products, lalo kung hindi kayo sigurado dun sa weight ng product nyo, magkakaroon siya ng discrepancy. Okay? So for example, na-realize mo or na-realize ni client mo na parang nalugi ako dun sa fee na hiningi ko kasi mas mabigat pala yung item. Yung mga ganong bagay yung kailangan mong i-take note o ni client mo para sa mga susunod na shipping nyo, mapa-perfect at mapa-perfect na siya. So you need to set their expectation as well na it happens. The only way that we can find out yung perfect na fee is to keep shipping items. Okay? Sabihin nyo sa kanila mag-take note ka lang na mag-take note. Alright? So, go ahead. Mag-set na kayo dito hanggang 5 kilos kung gusto nyo. Pero kung sa tingin nyo naman naintindihan nyo na you don't have to do this. Pero mas okay pa rin kasi na na-experience nyo siya hands-on. Okay? Mag-set kayo. So, go ahead. I-try nyo na mag-set up kayo ng shipping fee. Kahit hanggang 3 lang. Kung sipag kayo hanggang 10 kilo, di gawin nyo. Kasi marami kayong time, di ba? So, there.